Pangatlo, importante ito, glorify God by your gifts. Basahin natin yung Romans 12:3-8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Now, tingnan mo, ang ganda ng sinabi ng Diyos, ano? Huwag ninyong pahalagahan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Huwag sosobra. Pahalagahan mo ang sarili mo, ibigay mo ito sa Diyos, pahalagahan mo siya, ibigay mo yung best mo dahil ang Diyos ay deserve yung glory. Ano sabi pa? Tuloy natin, sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Verse 4, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Verse 5, gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Wow! Ayon sa talata, ano ang mga spiritual gifts na ipinagkaloob sa atin? Ano sabi diyan? Pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Prophecy. Ito ay ang kakayahan na magpahayag ng mensahe ng Diyos sa paraan na magbibigay babala, gabay o encouragement sa mga tao. Pangalawa, paglilingkod, serving. Ito ang puso ng pagiging matulungin na hindi nag-aantay ng papuri ng ibang tao. Pangatlo, pagtuturo, teaching. Ikaw ay may kakayahang magpaliwanag ng salita ng Diyos ng malinaw para mas maunawaan ito ng iba. So habang binabasa natin ito, tingnan natin kung saan dito yung ating gift. Pagpapalakas ng loob, encouraging, exhortation. Ito ang regalong marunong mag-encourage at magpalakas ng loob ng iba. Lalo na sa mga pinanghihinaan ng loob, nalilito o nasasaktan. Naranasan mo na bang makausap ng kapatiran na nagpalakas ng loob mo kasi nakausap mo siya? Number 5, pagbibigay, giving. Ang taong may ganitong kaloob, masaya, bukas ang palad magbigay. Pera man yan, gamit, oras o resources. Binibigay niya ito nang hindi naghihintay ng kapalit. Number 6, pamumuno. Kakayahang manguna ng may passion, disiplina at malasakit. Hindi lang ito tungkol sa pagiging boss, kundi pagiging isang leader na inuuna ang kapakanan ng iba. Pagkakawang gawa, ang gift na ito ay may pusong mahabagin sa mga nahihirapan, nasasaktan, nangangailangan. Ang taong ito, pag nakakita ng taong may pangangailangan, alam mo, hindi lang siya naawa, kundi kumikilo siya upang tumulong at ginagawa ito ng may kasiyahan. Kaibigan, lahat tayo ay may gift na binigay ang Diyos. Walang exempted. At ang goal ng bawat gift ay upang luwalhatiin ang Diyos at palakasin ang katawan ni Kristo. Hindi para sumikat, hindi para purihin ng tao, kundi para maipakita ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isipin mo, symphony orchestra, yung live performance, ang daming instrumento, violin, flute, piano, drums. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero alam mo ba kung bakit maganda? Kasi bawat isa sa kanila tumutugtog ng sarili nilang bahagi. Walang violinist na bigla na lang tumugtog ng drums. Walang pianist na nagpilit na ako na lang magkoconduct. Kundi ang bawat isa ay faithful sa kanyang papel. At dahil tapat na ginagawa ng bawat isa yung gift na meron sila, nabubuo yung isang napagandang musika. Ganyan din ang disenyo ng Diyos para sa church o sa katawan ng Panginoong Hesus, para tayong isang symphony ng mga spiritual gifts. At ang bawat isa sa atin may papel, may role. At ito ang punto ni Pablo sa Romans 12. Hindi ito solo performance, kundi teamwork. Teamwork tayo sa grace ng Diyos. Yung salitang spiritual gifts ay mula sa salitang Griego na charisma. Ibig sabihin, gift of grace.
Ibig sabihin, hindi ito resulta ng sipag o resulta ng talino mo o talento mo. Ito ay kaloob mo mula sa Diyos. Hindi mo pinaghirapan pero binigay sa'yo. Bakit? Hindi lang para sa kapakanan mo, kundi para gamitin mo yan sa kapakanan ng iba. O maaaring gamitin ng Diyos ang natural talents mo. Pero ang spiritual gifts ay supernatural. Galing ito sa Holy Spirit para palakasin ang katawan ng Panginoong Yesus, yung church. Kaya nga, hindi pwede na sabihin ng mata sa paa, hindi kita kailangan. Hindi din pwede maliitin ng kamay yung tainga. Lahat ng bahagi may silbi. At kapag may isang bahagi na nasaktan, kahit maliit lang yan, tulad ng ipin, apektado yung buong katawan. Kapag sumakit ang ipin mo, minsan buong katawan mo apektado. Hindi ka makakain, hindi ka makapagtrabaho. Ganon din sa church. Kapag hindi mo ginagamit ang kaloob mo o pinipilit mong gamitin ang hindi mo naman gift, nahihirapan ng buong katawan. Nagkakaroon ng imbalance at nawawala ang harmony. Sabi nga ni Dr. Martin Lloyd-Jones, ang Diyos ang nagpapasya kung anong kaloob ang ibibigay sa bawat Kristiyano. Pero lahat ito ay gumagana sa parehong espiritu. Ang mahalaga ay gamitin mo yung kaloob na meron ka, hindi yung gusto mo lang. Ang problema kasi minsan naiinggit tayo sa gift ng iba. Gusto natin yung nakaka-impress. Pero tandaan mo ito, kaibigan, ang Diyos ang nagtatalaga ng gift. Hindi mo pwedeng i-claim ang gift base lang sa pakiramdam mo o inggit. Hindi ito parang buffet. Napipiliin mo ang gusto mo. Ito ay sovereign distribution ng Diyos. Ito ay ayon sa kanyang wisdom at purpose. At kung nahihirapan kang tukuyin kung anong spiritual gift mo, baka dapat balikan mo yung Romans 12, 1-2. Yung binasa natin kanina, sabi ni John MacArthur, maraming Kristiyano gustong malaman ng kanilang gift pero hindi pa nila sinasabuhay ang pagbibigay ng katawan nila bilang living sacrifice at ang pagpaparenew ng isipan. Kaya limited ang pagkaintindi nila. Pero kapag sinuko mo na ang buong buhay mo kay Lord, doon mo nararamdaman at mauunawaan ang tunay mong kaloob. May isang kapatiran, ang pangalan niya ay Grace. Matagal na siyang Kristiyano. Every Sunday nasa church siya. Minsan, sumasama sa Bible study. Pero lagi siya nagtatanong, ano ba talaga gift ko? Wala akong talent. Hindi ako marunong kumanta, mahiyain ako magsalita sa harap. Hindi rin ako confident na mag-lead. Baka wala talaga akong gift. Pero kapag inoobserbahan mo naman siya, tuwing may bagong attendee sa church, siya palagi yung unang lumalapit. Kinukumusta niya, tinatabihan sa worship, kinakausap pagkatapos ng service. At minsan inaanyayahan pa niya sa bahay niya. Laging may baong encouragement, laging may ngiti. Pero alam mo, hindi niya agad nakita na gift pala yon. Kasi hindi pa niya tunay na isinuko yung buong buhay niya sa Diyos. Parang part-time lang ang surrender niya. Gusto niya malaman ang gift niya pero hindi niya pa binibigyan ng pagkakataon ang Diyos na ipakita ito dahil busy pa siya sa ibang priorities. At isang araw, kinausap siya ng Diyos sa Romans 12 na ialay ang kanyang katawan bilang handog na buhay. Nagsimula siya manalangin araw-araw, Lord, gamitin mo ako kahit saan mo gusto. Kahit saan ako mas effective sa katawan ng Panginoong Yesus. At unti-unti, nakita niya na may kaloob pala siya ng encouragement at mercy. Hindi siya pang stage o pulpit na spiritual gift. Pero malalim ang impact sa taong nasasaktan at naliligaw. Ngayon, si Grace, lumalago sa kanyang ministry. Kasama na siya sa ushering o welcome team. Siya ay nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga first-timer. At may mga nagsasabi sa kanya na, alam mo, dahil sa'yo, bumalik ako sa church. Kaya kaibigan, kung ikaw ay tulad ni Grace, nagtatanong kung ano ang gift mo, baka ang unang hakbang ay hindi self-discovery. Kung hindi, ang unang hakbang ay full surrender. Kasi sabi nga ni John MacArthur, you can see your spiritual gift clearly if you're living at 11% surrender. Ulitin natin. Ang ganda nito. You can see your spiritual gift clearly if you're living at 11% surrender. Kapag palagi mo sinasabi na saka na lang, busy pa ako, saka parang wala naman akong gift, saka na lang. Kaibigan, baliktad. Sumuko ka muna.
Ialay mo muna ang iyong katawan. Lord, kahit anong ipapagawa mo sa akin, kahit hindi ko pa yan alam, gagawin ko. Kung ganyan ang puso mo, kaibigan, saka mo matatagpuan ng iyong gift. Kaibigan, live to glorify God. Kung palagi mo na lang sinasabi na, Lord, mahirap yan, ayoko gawin, baka ganito, baka i-reject nga ako, baka ganyan, baka ganon, hindi mo mararanasan yung gift mo. Hindi mo alam, baka mamaya yan yung gift mo. Mag-share ka ng gospel. Kung kapag hindi mo yan nasubukan, hindi mo malalaman na gift mo pala yan. Ako, hiyang-hiya ako noon. Ayoko mag-share ng gospel. Pero sabi ko, Lord, surrender na ako sa iyo eh. Sa iyo na yung buhay ko. So, nag-share ako ng gospel. Kung hindi ko ginawa yun, hindi ko matutuklasan na meron akong gift na gagamitin pala ako ng Diyos na mag-share ng gospel. Kaibigan, live to glorify God. At diyan mo makikilala kung anong bahagi ka ng katawan ni Kristo. Pangalawa, kung gusto mo malaman yung spiritual gift mo, simulan mo maglingkod kahit saan. Oo, kahit saan. Ang pag-alam ng gift, hindi nangyayari sa panaginip o vision. No, hindi doon. Ang pag-alam ng gift mo ay mangyayari sa pagsubok sa actual. Alam mo, minsan hinahintay natin na may kidlat na galing sa langit bago tayo kumilos. Pero kadalasan natutuklasan natin yung kaloob natin kapag nagsiserve na tayo talaga. Sumama ka sa children's ministry o kaya subukan mo tumulong sa ushering team. Baka may talent ka sa admin work o baka sa music ministry. Hindi mo malalaman kung hindi mo sisimulang sumubok. Alam mo, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos para sa anak kong babae. Siya mismo kusang loob na nag-volunteer sa children's ministry. Hindi siya pinilit. Walang nagsabi sa kanya. Hindi ko sinabing pumunta siya ron. Kundi may desire siya sa puso niya na makatulong sa mga bata makakilala sa Panginoong Hesus. So, hindi ko alam kung may talent siya doon, kung may gift siya doon, pero ang mahalaga, sinubukan niya. Pangatlo, tanungin mo ang mga mature na Kristiyano sa paligid mo. Minsan, mas nakikita ng ibang tao ang gift mo kaysa sa sarili mo. May mga magko-comment sa'yo, alam mo, ang galing mong mag-encourage. O kaya napapansin ko na ang dali mong makuha ang atensyon ng mga bata. O magaling kang magpaliwanag ng Bible. Maring hindi mo to nakikita, pero ang mga kapatiran na nakapaligid sa iyo ang magsasabi nito. May isang lalaki sa isang maliit na church sa probinsya. Hindi siya pastor, hindi siya teacher, hindi rin siya singer, pero tuwing linggo, naroon siya palagi sa harap ng pintuan. Nagbubukas ng pinto, bumabati, nakangiti kapag may bagong dumating. Siya ang unang lumalapit, kumakamay at sinasabi, "Welcome po, buti po at nandito kayo." Tuwing linggo, walang palya, sobrang consistent. Ang tawag sa kanya ay si Tito Smile. Isang araw, may isang binatilyong lalaki ang dumating sa church. Tahimik, nakayuko, halatang mabigat yung dinadala. Hindi niya kilala ang sino man sa church. Wala siyang kaibigan, wala siyang kakwentuhan, wala rin siyang balak makinig talaga sa preaching. Plano lang niyang tumambay sa likod, then umalis agad pagkatapos. Pero pagpasok niya ng pinto, sinalubong siya ni Tito Smile. Ngumiti, kumamay, at ang sabi, "Kapatid, ang saya ko na nandito ka ngayon. Alam mo, may plano ang Diyos sa iyo." At alam mo ba kung anong nangyari? Doon pa lang sa greetings na yon, bumagsak yung luha ng binatilyo. Hindi dahil powerful yung sermon. Hindi dahil ang ganda ng music, kundi dahil sa simpleng tao na ginamit ng Diyos para ipadama na may nakapansin sa kanya, may nag-welcome sa kanya, at may nagmalasakit. Weeks later, na-save yung binatilyo. At nung tinanong siya kung bakit siya bumalik sa church, alam mo, ito yung sagot niya. "Kasi nung araw na yon, plano ko na pong magpakamatay kinabukasan. Pero yung tao sa pinto, yung ngiti niya, yung salita niya, parang si Lord mismo ang nagsabing, huwag ka sumuko." Kaibigan, hindi mo kailangan maging preacher para makaapekto ng buhay ng ibang tao. Minsan, ang gift mo, yung hindi napapansin ng marami, pero ginagamit ng Diyos para sa mga pusong halos sumuko na. Baka ikaw yun. May gift ng encouragement, hospitality, ng service, at kung iniisip mo, maliit lang yan, tandaan mo, sa mata ng Diyos, walang maliit na paglilingkod kapag ginawa ito sa kanyang pangalan. Live to glorify God. Kahit simpleng greeting lang yan, kapag ito ay nagmumula sa puso na tapat, nagiging instrumento ng kaligtasan. Huwag mo maliitin ang gift mo. Ipaubaya mo ito kay Lord at hayaang siya ang gumawa ng himala.
sa pamamagitan nito. Simulan mo manalangin, Lord, ipakita mo po sa akin kung anong spiritual gift ko. At pagkatapos mo manalangin, kumilos ka, maglingkod ka, makiisa ka. At habang ginagawa mo ito, magugulat ka kung paano ka gagamitin ng Diyos. Ibigan, sa lahat ng napag-usapan natin ngayon, may isang bagay na kailangan munang mangyari. Isuko mo ang buong buhay mo sa Panginoong Yesus. Hindi mo kayang i-glorify ang Diyos sa sarili mong lakas. Hindi mo kayang mamuhay ayon sa kanyang kalooban kung hindi mo muna siya tinatanggap bilang Panginoon ng iyong buhay. Baka matagal ka na nagsisimba, matagal ka na umaattend, pero hindi mo pa talaga sinusuko ang puso mo sa Panginoong Yesus. Baka sa totoo lang, ikaw pa rin ang nasusunod sa katawan mo, sa isip mo, at sa mga plano mo sa buhay. Kaibigan, ngayon, araw na ito, sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, akin ka, ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. Ngayon, ibigay mo ang buhay mo para sa akin. Kung ito ang tugon ng puso mo, ipahayag mo ang iyong pananampalataya at pagsuko sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Makasalanan po ako. Inaamin ko po, hindi ko po kayang iligtas yung aking sarili. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na po ang aking kasalanan. Mamumuhay po ako para i-glorify kita sa aking buhay. Salamat sa paglilinis mo sa aking kasalanan. Salamat at isang araw makakasama kita sa langit. Amen. Alam mo, kaibigan, kung iyan ay ipinanalangin mo, galing ito sa puso mo, welcome sa family ng Diyos. Simula ngayon, hindi ka lang basta participant sa buhay. Ikaw ay instrumento ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa ating lahat, tandaan natin, ang mensahe ngayong araw, glorify God by your body. Ialay ang buong pagkatao araw-araw bilang buhay na handog. And then, glorify God by your mind. Iparenew mo sa Diyos ang iyong isipan para masunod mo ang kalooban ng Diyos. And number 3, glorify God by your gifts. Tuklasin at gamitin mo ang iyong spiritual gift. Para saan? Para sa katawan ng Panginoong Yesus at para sa glory niya. Hindi ka ordinary, masterpiece ka ng Diyos. At nilikha ka para sa isang layunin. Mamuhay ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya huwag ka nang maghintay sa perfect moment. Simulan mo na ngayon. Live to glorify God. At kapag ang buhay mo ay nagbibigay ng glory sa Diyos, ay doon mo rin mararanasan ang tunay na kagalakan.